Isang legit utangan na hindi pang 7 days at walang harassment ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. And yes, mga kautang, legit approve po ako dito ng 5,000 pesos. Buo kong na-receive, walang kaltas. At ang nakaganda sa loan app na to is hindi mo na kailangan pang mag-submit ng payslip, ay maaari kang ma-approve dito. Ako nga, approve agad ako ng 5,000 at pwede kang makakuha ng up to 30,000 pesos. Yung husband ko nga, approve din dito ng 10,500, buo niyang na-receive gamit yung kanyang driver's license. Ako gamit ko postal ID. Yan yung pag-usapan natin sa video na to, mga kautang. And yes, gamit na gamit ko na ang loan app na to at alam ko na isa ito ngayon sa pwede kong ma-recommend sa inyo this 2026. Kaya, pag-usapan natin yan sa video na to. Hello mga kautang, welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. Welcome back dito sa Usapang Utang. This is Clarice, ang inyong number 1 pala utang. And let's talk about sa video na to, mga kautang, about kay Maya SC Credit. Oops, wag mo nang mag-skip, mga kautang, kasi may good news ako sa inyo na pwede nyo ring i-apply dyan sa sarili nyo sa video na to. And by the way, mga kautang, si Maya SC Credit po, yung provider niya is si Maya Bank, which is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Mga kautang, itong loan app na to, no, itong si Maya is 30 days lang yung billing cycle nito. But after the 30 days, bibigyan ka pa nila ulit ng 15 days to settle na hindi siya tutubo. So, mga kautang, kapag kayo ay gumagamit ng Maya app, mag-collect lang kayo ng vouchers nila, no, maaari na kayong ma-offeran dito. And alam ko naman, kilala nyo si Miss Jane, no, sa Peramax PH. Gumamit lang siya dito or nag-apply siya dito, no, almost 3 to 4 months lang. Nag-collect siya ng vouchers dito. Na-offeran agad siya ng 7,000 pesos at buo niyang na-receive. So, yan yung nakaganda. At ako yun sa inyo, gumamit na kayo dito kay Maya. Hindi ako binayaran ni Maya SC Credit para i-promote sa inyo. But, mga kautang, napaka-recommended. Gamit na to as long as, lalo-lalo na sa mga mami dyan na nauubusan ng pang-grocery, pwede kayong umutang dito, no? Yan talaga masasabi ko. Kahit i-bash nyo ako dito na parang pino-promote ko si Maya SC Credit, pero hindi naman, nagaganahan lang ako dito. Okay lang talaga tong utangan. And eto na nga, balik tayo sa experience ko sa loan app na to. Mga kautang, matagal ko na talagang ginagamit si Maya. At nagkataon lang talaga, wala lang talaga akong pambayad noong January 10, 2026, which is yung billing cycle ko dito, mga kautang, is every 26 and 27 of the month, magka-count yan sila ng 15 days. So, pwede siyang bayarang hanggang January 10. So, yung nangyari dito is hindi ako nakapagbayad ng January 10 kasi wala nga akong pangbayad. Kahit 5,000 lang yan, mga kautang, no? 5,320.12 is naubusan talaga ako. Ubus talaga ako. So, eto yung nangyari. Meron po akong daily na tubo or daily penalty dito na sinasabi nilang tag 8.5 pesos, mga kautang. Nagsimula akong merong penalty dito is noong January 11, which is 8.5 pesos yan, hanggang January 20, mga kautang. So, ikalakalain nyo, na-late po ako ng almost 10 days. 10 days akong late dito, mga kautang, no? Kay Maya SC Credit, nakapagbayad ako dito noong January 20. At ang nakaganda, mga kautang, after kong mag-pay, no, bumalik agad yung offer na 5,000 pesos. Hindi ko naman kinuha agad. Naglaan pa ako ng ilang minuto. Kita nyo naman, mga kautang, no, sa 5,000, ito yung billing details ko. Meron po akong 6.49% again used limit, mga kautang. So, kita nyo, billing date ko is 26 of the month. So, sabi dito, due date is 15 days after your billing days cut off. So, magka-count pa yan sa 26, magka-count pa yan ng another 15 days. So, yun na talaga yung pinaka-due date mo. Pero, pwede ka namang magbayad, mga kautang. Pwede mo namang bayaran after 26 of the month. After ng billing date mo, pwede ka magbayad ng advance pa. Pwede po yan.
So mga kautang, ngayon dito nakautang ulit ako ng 5,000. Sa 5,000, meron siyang tubo na 324.50 tapos yung document stamp tax nila na 3.8 pesos mga kautang. All in all, ibabalik ko ng 5,327.58 po sa loob po yan ng 30 days or masasabi natin 30 days to 45 days kasama na yung extension nila. So mga kautang, ang laking tulong talaga na binigay sa akin ng Maya SC Credit, no? Kahit naman na late ako dito, is nakarilon pa rin. Basta, no? Basta sagutin nyo lang yung tawag ng agent. Tatawag yan sila kung bakit na late ka, ano yung reason. Dapat reasonable talaga mga kautang para ma-record nila doon na ganito, ganyan, na late ka at ma-offeran ka ulit nila ng kanilang offer. So mga kautang, sana nakatulong tong quick honest review about kay Maya SC Credit. Kaya ngayon, kung wala pa kayong Maya, gumamit na kayo, mag-collect kayo ng mga vouchers dyan, maglagay kayo ng kaunting savings, kahit tag 20, 50 ba yan, as long as napatakbo nyo na paggalaw nyo yung Maya nyo after ilang months, 2 to 3 months mga kautang, ma-offera na kayo dyan ng Maya SC Credit. And ito ay up to 30,000 yan ha, so big help na rin. Lalong-lalo na sa may mga tindahan dyan, kung kulang tayo sa kapital, so pwede natin gamitin si Maya SC Credit, tas ibabalik na natin sa maliit lang naman ang tubo. Hindi tayo malulugi kasi maliit lang yung tubo dito. So mga kautang, ngayon si video na to, nanood ka hanggang dulo, ipa-flash ko ngayon ang dalawang lucky winners ng tig 50 pesos. So magbibigay ako, mag-message lang sa aking Viber na makita yung Viber number ngayon sa screen. And speaking po sa bank personal loan, legit po na nagpapautang si bangko ng minimum 20,000, maximum of 2 million pesos. Please take note, all applications submitted is subject for bank approval. So kung gusto nyo makautang dito mga kautang, you can email me, Clarissa Aquincinto Realizo, or Viber me sa akin na makita yung Viber number sa screen. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang dahil utang is life! Bye 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 mga kautang!